Nagising si Miguel na parang may mabigat na nakadagan sa kanya. Nang magmulat siya ng mga mata, madilim pa sa labas. Sinulya pa niya ang hinihigaan ni Camila. Wala na ito sa kama. Ganoon din si Marcos. Babangon na sana siya, ngunit hindi siya makagalaw. Sa kaniya lang napansin na nakapatong pala sa dibdib niya ang kanyang anak. Ginawa nitong unan ang kanyang dibdib. Maingat niyang inilipat ang katawan ni Marcos sa kama. Bahagyang umiiyak ang anak niya habang nakapikit, kaya hinagod niya ang ulo nito hanggang kusa itong kumalma. Nararamdaman niyang naiihi siya, kaya bumangon na siya sa kama. Maingat siyang lumabas ng kwarto. Nakabukas ang ilaw sa kusina, kaya hindi siya nahirapan na maglakad. Nang makarating siya sa kusina ay naabutan niya roon si Camila na nakaupo pero ang ulo ay nakapatong sa mesa. "Miss Beautiful, ano nangyayari sa'yo?" Nag-aalalang tanong naman niya na lapitan ito. Nagangat naman ang ulo si Camila. "Gising ka na pala." "Yeah, nagising ako nang maramdaman kong nakadagan sa akin ang anak natin. Pero inayos ko na ang pagkakahiga niya. Ikaw, ano nangyayari sa'yo? Bakit nandito ka?" "Nagising ako kanina na masakit ang tiyan ko. Galing na ako sa CR pero masakit pa rin." Nalungkot naman si Miguel sa kanyang narinig. Baka nasobrahan kung kumain ito kahapon. Ipagtitimpla nila kita ng kape. May mainit na tubig ba rito? "Magpainit ka na lang ng tubig sa takure," utos naman ni Camila. Napakunot ng doon naman si Miguel. "Takure? Anong takure?" Bahagyang napangiti naman si Camila. "Hindi mo nga pala alam yun, dahil mayaman kayo." Tumayo ang asawa niya sa kamay kinuha sa ilalim ng lababo. Pagkatapos ay inabot iyon sa kanya. "Ito ang takure? Lagyan mo na lang ng tubig tapos pakuluan mo." Itinuro pa nito ang gas tube. "Okay, ito pala yung takure. Water kettle kasi ang alam kong tawag dito. In English, iyon yun. Alam mo bang gamitin ng stove?" Pinalakihan naman niya ito ng mga mata. "Oo naman. Noong nasa pagsusundalo pa ako, gumagamit naman kami ng ganyan." Sagot naman ni Miguel. Hindi na umimik pa si Camila. Bumalik na lang ito sa upuan sa kamuling ipinatong ang ulo sa mesa habang nakatingin sa kanya. Nilagyan ng tubig ni Miguel ang takure saka ito isinalang sa stove. "Magsi-CR lang ako sandali." Paalam niya kay Camila. Hindi na niya hinintay na magsalita ang asawa. Dumiretso na siya sa banyo dahil ihing-ihi na talaga siya. Pagbalik niya ng kusina ay nakapikit na rin si Camila. Habang hinihintay niyang kumulo ang tubig, kumuha na siya ng 2 mug. Hinanap na rin niya ang kape. 3-in-1 ang nakita niya. Binuksan na niya iyon at ibinuhos sa mga mug. Nang kumulo na ang tubig, ay nilagyan na rin niya ang inihandang kape. Pagkatapos niyang haluin ang mga mug, inilapag niya ang isa sa tabi naman ni Camila. "Miss Beautiful, magkape ka na para mainitan ang tiyan mo." Wika naman niya rito. Nagangat naman ang ulo nito si Camila. Saka ito nagmulat ng mga mata. "Thank you," sabi nito bago humigop ng kape. Habang iniinom niya ang kanyang kape, napatitig siya sa mukha ng kanyang asawa. Napakaganda pa rin ito, tulad ng dati. Parang hindi lumipas ang 5 taon. Dahil hindi malang tumanda ang hitsura nito. Bata pa rin itong tingnan na para bang 18 years old lang. Pero alam niyang mahigit na itong 20. Kamukhang kamukha rin ito si Marcos. Boy version nito ang anak nila. Sana balang araw magkaroon din sila ng anak na babae na kamukha rin ito. Iyong tipong kapag pinagtabi sila ay mapagkakamalang kambal o magkapatid lang. "Anong tinitingin-tingin mo riyan? May marumi ba sa mukha ko? Bakit may muta pa ba ako?" Ibinaba ni Camila ang hawak nitong mug. Saka tumayo ito. Ngunit bigla rin itong napaupo na para bang may sumakit bigla sa katawan nito. "Hey, okay ka lang ba? Saan ka ba kasi pupunta ha? Bakit ka tumayo kung hindi mo naman pala kaya? Kung may masakit pa sa'yo, umupo ka lang muna dyan. O gusto mong ibalik kita sa higaan? Bumalik ka na lang kaya sa pagtulog, doon sa tabi ni Marcos. Pupunta lang naman ako sa banyo. Maghihilamos lang ako. Baka kasi may muta ako, nakakahiya naman sa'yo."
Sagot naman ni Camila habang nakahawak sa tiyan nito. Napapalatak naman si Miguel. Wala kang muta, okay? Saka kahit pamarungis yung mukha mo, maganda ka pa rin naman. Hindi rin naman magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Ikaw pa rin ang pinakamagandang babae na nakita ko. Napangiwi naman si Camila. Nagbibiro ka na naman. Binibilog mo lang ang ulo ko para mawala ang galit ko sa'yo. Hindi mo na kailangan gawin yon dahil napatawad na kita. Payag na akong maging mag-asawa ulit tayo. Kailangan ka rin ni Marcos. Napangiti naman na malapad si Miguel. Thank you so much, Miss Beautiful. Babawi ako sa inyo ng anak natin. Gagawin ko ang lahat para maging masaya ang pamilya natin. Hindi na kita paiiyakin pa. Pangako ko yan. Hinagkan pa niya ang noo ng asawa. Masayang masaya siya dahil tuluyan na silang nagkaayos na mag-asawa. Gusto sana niyang halikan na ang mga labi nito pero nagpipigil lang siya. Baka hindi pa handa ang misis niya. Mamaya masapak pa siya nito o kaya ay magalit sa kanya kapag naging mapanghas siya. Kaya dadahan-dahanin muna niya. Anyway, marami pa silang oras. May habang panahon pa siya para paligayahin ito. Babalik lang ako sa higaan. Matutulog na ulit ako. Ungot naman ni Camila. Sige. Tumayo na si Miguel at maingat na binuhat ang asawa. Kumapit naman ang dalawang kamay nito sa batok niya. Saka isinandal ang ulo sa kanyang dibdib. Napakagatlabi naman si Miguel nang maramdaman ang mabilis na pagdaloy ng kuryente sa buong katawan niya. Dahil nakadikit na naman siya sa katawan ng asawa. Nagiinit ang kanyang pakiramdam. Dumadagdag pa ang mabangong amoy ng kanyang misis. Pamilyar sa kanya ang mabangong gamit nito. Ito rin iyong naaamoy niya noong magkasama pa sila sa mansyon. Napamura naman siya sa kanyang isipan nang kumislot ang alaga niya. Pinagpapasalamat niyang buhat pa niya ang asawa. Kung hindi ay baka naramdaman nito ang bumubukol sa ibabaw ng pantalon niya. Lalong tumindi naman ang kanyang morning erection. Dati na niyang nararamdaman iyon noon pa, lalo na kapag naiisip niya si Camila. Ngayon hindi lang nasa isip niya ang asawa, kung hindi kasama na niya talaga ito. Kailangan niyang rindahan ang sarili, kung hindi ay baka panggigilan niya ito nang wala sa oras. Tigang na tigang pa naman din siya rito. Ilang taon na siya nagtitiis sa kamay niya, pero hindi sapat iyon. Lagi siyang may hinahanap na hindi malang niya mahanap-hanap. Nang lumaon sa kaniya na-realize na ang asawa lang pala niya ang kanyang kailangan at hindi ang kung sino mang babae. Pero ang problema, hindi pa niya pwedeng isakatuparan ang gusto niya sa ngayon. Hahanap muna siya ng magandang tiyempo. Ano kaya kung landiin na lang niya si Camila? Matutukso naman kaya ang asawa niya? Napuputol ang pagmuni-muni niya na makapasok sa kwarto. Tulog na tulog pa rin si Marcos. Ngunit wala na ito sa gitna ng kama, kung saan niya ito iniwan. Nakarating na ito sa kung saan siya humiga. Maingat niyang ibinaba si Camila sa kama. Inayos din niya ang pwesto ng kanyang anak. Pinagtabi niya ang dalawa sa gitna ng kama. Tulog ka na ba, Miss Beautiful? Pabulong niyang tanong sa asawa. Nagmulat naman siya ng mga mata. Hindi pa, pero matutulog na ulit ako. Ang sakit pa rin ng tiyan ko. Hinaplos pa rin ito ang sariling tiyan. Wala ka bang gamot na pwede mong inumin o kaya ipahid dyan sa tiyan mo? Nag-aalala na talaga siya sa asawa niya. Kung nasa Maynila lang sila, baka itinakbo na niya ito sa hospital. Pero hindi niya kabisado ang lugar kung nasaan sila. Ayokong uminom ng gamot. Itutulog ko na lang ito. Baka mawala rin pagising ko. Ikaw na muna ang bahala kay Marcos kapag nagising siya. Bili naman ni Camila. Hinalikan pa nito ang noo ng anak nila bago ito pumikit. Ilang minuto munang nanatili si Miguel sa kwarto at pinapanood ang kanyang mag-ina. Na mapansin niyang nakatulog na si Camila ay nilapitan niya ito. Balak sana niyang halikan ang pisngi nito. Ngunit nang mapadako ang tingin niya sa labi nito, bigla siyang natukso. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya rito. Maingat niyang dinampian ang halik ang namumulang labi nito. Hindi niya gustong magising ito.
kaya hindi na niya idiniin ang paghalik. Ngunit sinubukan niyang dilaan ang labi nito. Ang sarap ng labi ng asawa niya. Namimiss na niya ito. Mariin siyang napapikit. Pilit niyang kinukontrol ang sarili. Kapag hindi niya napigil, baka masibasib niya ng halik ang labi ng asawa. Para siya nagutom ng husto. At tanging ang labi ng kanyang misis ang makakapawi ng gutom niya. Inipon niya ang lahat ng pagtitimping mayroon siya. Saka biglang lumayo sa katawan ng kanyang asawa. Lumabas siya ng kwarto nang hindi nililingon ang kanyang mag-ina. Natatakot siya na kapag lumingon siya, ay baka hindi na niya magawang iwanan ang asawa. Baka kahit tulog ito ay lamutakin niya ang labi nito. Baka hindi lang iyon ang gawin niya. Baka pagsamantalahan niya ang buong katawan nito. Napamura naman siya sa kanyang isipan. Na tila ba halos tumatakbo siya papalayo ng kwarto para lalong masigurong hindi siya makakagawa ng masama. Lalo na yung kanyang naiisip. Mahabaging langit, iho. Anong ginagawa mo rito? Napakurap naman si Miguel nang marinig ang tinig. Kinakabahan siya nag-angat ang tingin. Sa kasinalubong ang nagtatanong na tinig naman ni Nanay Cora. Magandang umaga po, Nanay Cora. Bati naman niya rito. Anong maganda sa umaga kung nandito ka? Natulog ka ba sa kwarto ng anak ko? Napakamot naman ang kanyang ulo si Miguel. Opo. Kagabi po narito ako. Hindi po ako umuwi sa amin. Pasensya na po. Pero wala po akong ginawa sa anak ninyo. Nakitulog lang po talaga ako rito. Hindi alam ni Miguel kung bakit siya kinakabahan at kung bakit kailangan niya magpaliwanag sa matanda na para bang may ginawa siyang kalokohan. Nagkaayos na ba kayo ng anak ko? Opo. Tumatagong sagot naman ni Miguel. Mabuti kung ganon. Tulog pa ba sila? Opo, pero nagising na po si Camila kanina. Kaya lang sumasakit po ang tiyan niya. Kaya bumalik siya sa pagtulog. Napakunot noon naman ang matanda sa sinabi niya. Kung ganon si Marcos na lang ang isasama ko sa beach, maiwan na lang kayo rito ni Camila. Bantayan mo na lang siya. Nangako kasi ako sa apo ko na dadalhin ko siya sa beach ngayon. Dito ka muna at maghahanda lang ako ng gamit namin. Tumangutango na lang si Miguel. Dumiretso siya sa kusina at nakita niyang may niluluto nga ang matanda roon. Binantayan na lang niya ito hanggang maluto ang sinaing at malaga ang mga itlog. Pagbalik ni Nanay Cora ay kasama na nito si Marcos. Kumain lang sila pagkatapos umalis na ang maglola. Nang makaalis ang dalawa, biglang may pumasok sa isipan niya. Napangiti siya ng makahulugan habang nakatitig sa kwarto ng asawa niya. Pagkakataon na niya na masolo ang asawa. Sana pumayag ito sa gagawin niya. Sana hindi ito magreklamo o magalit. Hindi na niya talaga kaya. Mababaliw na siya sa sobrang pagkasabik. Kanina pa siya naglalaway sa kanyang asawa. Titig na titig si Miguel kay Camila na mahimbing ang tulog. Habang siya naman ay nakaupo sa tabi ng kama. Hindi na malaya ng asawa niya na mag-isa na lamang sila sa higaan at wala na ang anak sa tabi nito. Anong oras kaya babalik ang maglola? Sinipat naman ni Miguel ang suot na relo. 8:00 na ng umaga. Maaga pa sa ilan sa mga oras na iyon. Pero sa katulad niyang nagtatrabaho simula iyon ng maghapon ng pagpapagod niya. Kung wala siguro siya dito ngayon, baka nasa opisina siya sa ganitong oras. Kahit Sabado pa ngayon. Magmula kasi ng ikasal sila mag-asawa. Pati Sabado ay ginagawa na rin niyang araw ang trabaho para lang makaiwas kay Camila. Ngayon heto siya walang pakialam kung may iniwan siyang trabaho sa opisina. Wala siyang pakialam kung pagbalik niya sa opisina ay tambak na ang pipirmahan niya at ang pag-aaralang dokumento. Hindi rin siya nag-aalala kung may nakaligtaan siyang meeting. Dahil magtatanghali pa lang kahapon nang umalis siya. Ang alam niya may meeting siya kagabi. Pero nagpaalam siya sa sekretarya niya na aalis siya at baka ngayong umaga siya papasok. Ngunit mukhang mamayang hapon pa siya makakabalik sa Manila. Kung hindi man bukas. Pansamantala, kakalimutan muna niya ang kanyang trabaho at magkukonsentrate muna siya sa kanyang mag-ina
lalo na sa asawang natutulog ngayon sa harapan niya. Pinasadahan niya ng tingin ang buong katawan ni Camila mula sa mukha nito hanggang sa talampakan nito. Kagabi na matulog sila. Nakakumot ito pati na rin si Marcos. Pero ngayong umaga nasa tabi lang ang kumot na ginamit nito. Napalunok siya nang muling dumako ang mga mata niya sa malusog na dibdib ng asawa. Kagabi hindi halatang naaaninag ang underwear na suot nito. Pero ngayon ay maliwanag na nakikita niya ang kulay ng suot nitong panloob. Itim ang magkapares na bra at panty nito. Naninikip ang suot niyang pajama. Nagsisimula na namang bumukol ang harapan niya nang kapain niya ito. Easy ka lang bro. Naghahanap lang ako ng magandang timing. Pabulong naman niya sa kausap sa kanyang alaga. Itanas niya ang kamay at maingat na hinagod ang buhok sa pisngi ni Camila. Akmang idadampi niya ang daliri sa labi ng asawa nang biglang gumalaw ito. Nanlaki naman ang mga mata niya nang magpabiling-biling ng ulo si Camila. Pagkatapos gumalaw ang kanyang kamay at hinagod ang pagkita ng mga hita nito. Tinitigan niya mabuti ang mukha ni Camila sa pag-aakalang gising ito. Ngunit nakapikit pa rin ang asawa niya. Napaawang ang labi niya nang bigla na lamang itong magsalita. Miguel? Miguel? Halos pabulong na sa naman ni Camila. Namuntik na niyang ikinatumba sa kinauupuan. Tinatawag siya ng asawa niya. Napatingin siya muli sa mukha nito. Nakapikit pa rin ito at mukhang tulog na tulog. Ano yun? Nananaginip ba si Camila? Napalunok siya ng ilang beses nang mapansin ang isang kamay nito na dahan-dahan minamasahe ang dibdib nito, habang ang isang kamay naman ay abala sa paghagod sa pagitan ng hita nito. Napamura naman si Miguel. Nananaginip ang asawa niya at siya ang laman ng panaginip nito. Nagaano ba ito o inaakit siya nito? Napapikit naman si Miguel. Hindi din siya makatingin ng matagal sa asawa. Sa hitsura nito ngayon, baka hindi siya makapagpigil. Ngunit habang nakapikit siya ay dinig niya ang papalakas nitong sensual na paraan ng pagtawag nito sa pangalan niya. Nagiinit na ang buo niyang katawan. Pakiwari niya ay lalagnatin na siya. Pagmulat niya ay nakaawang na ang mga labi ni Camila at umuungol na ito habang ang dalawang kamay nito ay abala pa rin sa paghagod sa katawan nito. Tumaas pa lalo ang temperatura ng katawan niya. Hindi niya kayang titigan man lang na matagal ang asawa. Bumigay ang natitirang katinuan ni Miguel